such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yung mercy niya, yung kabutihan niya sa atin ay walang hanggan, walang kapantay. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, patuloy nating nararanasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayong araw po ito, samahan niyo po ako sa aklat ng Roma, chapter 8, verses 38 to 39. Yes. Sabi po dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Muli po tayo sa mandaling manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na ikaw ay Diyos na patuloy na umiibig sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan. Nayamong Panginoon na ang iyong salita magbigay sa amin ng kaliwanagan kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kakatapat sa aming mga buhay sa kabila ng aming mga kakulangan sa iyo. Sa gabi ito, patuloy mong samahan bawat isa sa amin, patuloy na maunawa ng bawat salita mo na maging kalakasan, katatagan sa aming spiritual na buhay. Maraming salamat sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan. Tunay nga po, no one can separate us from the love of God. Yan. Ito po yung ating topic sa gabi ito. Tunay nga na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po, kahit ang kamatayan ay hindi kayang humadlang upang patuloy natin maranasan ang pag-ibig ng Lord sa ating mga buhay. May mga times na tayo bilang mga anak ng Diyos o tayo na nanampalataya, nagtiwala sa Kanya, dumadating pa rin yung time sa atin na bumabalik tayo doon sa dati nating pagkatao. Sinusunod natin kung sino tayo, or kapag may ipinapagawa ang Lord sa ating mga buhay, may nais ang Lord na ipagawa sa atin, mas pinipili pa rin natin yung mga bagay na ayon sa kalooban natin. Mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin na pansamantala lamang. Kahit yung in-offer ng Lord sa atin ay sabi niya, panghabang buhay na kagalakan, panghabang buhay na kasaganaan. Pero nandun pa rin tayo na may pagdadaw tayo, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan sa ating Diyos. Kahit nakikita na natin kung ano talaga yung kayang ibigay o kayang i-provide ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kahit sino man tayo sa harapan ng ating Lord, minsan tinitingnan natin yung sarili natin na hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi naman tayo worth it sa blessing ng Lord o na tayo ay patawarin ng Lord. Pero naandun pa rin na yung mercy ng Lord patuloy nating nararanasan. At kanina nga po, tinuro sa atin ng ating head pastor patungkol sa buhay ni Jonah. Sa buhay ni Jonah kung paano siya inutusan ng Lord na pumunta sa lugar ng Ninive at upang ipaalam doon sa mga taga Ninive na after 40 days, ito'y bugunawin dahil nakaabot na sa ating Panginoon kung gaano sila kasama, kung gaano nakalaki na yung kasalanan na kanilang nagagawa. At diba yung utos ng Lord kay Jonah na sabihin sa taga Ninive
na ito nga ay gugunawin na dahil sa kanilang kasamaan. Pero doon makikita natin kapag binasa natin yung kwento, doon nga po sa tinuro sa atin ng ating head pastor, hindi natuloy yung paggunaw doon sa lungsod. Dahil ano yung ginawa ng mga tao. Dahil nung nalaman nila, narinig nila yung sinabi ni Jonah na pinaabot ng ating Panginoon, di ba nagkaroon sila ng time na magsisi at sila ay nagkaroon ng pag-aayuno. At doon nakita ng Lord kung paano sila nagpakumbaba at tumalikod sa kanilang kasalanan. Sa ating buhay, doon nakikita na kapag sa time na tayo ay gumagawa o nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon, patuloy natin nararanasan ang grace niya sa time na tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. At inaamin natin sa ating sarili na tayo ay nagkasala. Inaamin natin sa ating sarili na hindi tayo karapat-dapat. Pero diba, sa ating buhay, napapansin natin, kapag mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin kahit ano pa yan. Sabi nga, kahit mahirap pa yan, gagawin mo dahil mahal mo siya. Lalong higit ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos, dahil nakita sa buhay ng mga taga-Ninive kung paano sila nagpakumbaba, kung paano sila, sabi nga, nakita kung paano sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil diba sa buhay ni Jonas, nung time na sinutusan siya ng Lord, di ba, na doon yung kanyang pagtakas na hindi siya nung una hindi siya sumunod. Dahil alam niya kung ano ang katangian ng Lord, kung ano yung character ng Lord, na siya ang ating Diyos ay mahabagin, na sa time na sila ay ang taga-Ninive ay magpakumbaba, alam niya na ito'y patatawarin ng ating Panginoon at hindi na mangyayari yung pagkagunaw dun sa lungsod. Nandun na, kahit sa buwan ni Jonas, parang ano sa kanya, okay na sila'y mamatay. Alam nila na kung gaano to kasama, alam niya kung gaano yung kasalanan na kanilang ginagawa. Pero sa ating Lord, kapag nakita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin na nagbabalik loob sa Kanya, kahit gaano man kalaki yung ating pagkakasala, kaya niya tayong patawarin. Dahil ano yung pinakita ng sabi nga din ay ganon kalaki yung pag-ibig ng Lord sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo iniaabot, ganon ang nagagawa kapag mahal mo. Diba? Kapag mahal natin ang isang tao, maraming bagay tayong nagagawa. At ngayon nga po, naalala ko nga po sa aking husband, na siya nga po ay dito, umuwi na. At nag-for good dito nga po sa Pilipinas. Nung siya'y pauwi pa lamang, dahil nung po mga nakaraan yung uwi, marami siyang nabibili na mga pasalubong bago siya umuwi. Bukod sa chocolates, may iba pa mga, kahit sa kanyang mga pamilya, ang dami niya nabibili. Pero ngayon nga po, uling-uwi niya dahil nga po for good na siya, kailangan na namin magtipid, kailangan na namin, at nga po, bukod sa kailangan magtipid, nandun yung pandemya, mahirap lumabas, mamili. Pero doon siya, nung siya nga po pauwi na, nabili lang nga po niya ay mga chocolates, parang yun, para lang sa pasalubong niya sa kanyang mga kapamilya, sa kanyang mga daratnan. Pero siya, sabi nga, pagdating sa airport, hindi pa rin siya nakatiis na hindi bumili ng pasalubong para sa akin, na kahit yung sabi nga po ay yung natitirang pera, yung cash na hawak niya, inubos talaga niya para lang mabili niya yung pasalubong niya. At yung perang yun nga po, wala talaga siyang hawak. Dahil ang isip niya, pagdating naman niya sa airport, meron naman siyang, pwede siya mag-withdraw. Pero saktong pagdating niya sa airport, wala din siyang ma-withdrawhan. Di ba po, mga OFW na umuuwi dito sa Pilipinas, ay sila naman ay sinasagot ng gobyerno, meron silang titirahan, meron silang tutuluyan. At doon, wala siyang ibang gagastusin. Pero di ba, paano kung in case of emergency, kailangan niya ng cash? Kahit na alam niya yung gano'n na maging yung situation niya, pero andun pa rin, binili pa rin niya yung, inubos pa rin niya yung kanyang pera para lang makabili ng kanyang pasalubong. Ito yung nagagawa kapag mahal mo, kahit sabi nga ay maubusan ka, kahit na ikaw ay, kahit na yung sabi nga ay mawalan ka, ibibigay mo, gagawin mo.
ganun lalong higit kung yung ang tao dito sa lupa o yung mga mahal natin sa buhay, ito yung nagagawa kapag mahal mo yung isang tao. Lalong higit ang ating Panginoon. Na kahit anuman yung nagawa natin na pagkakasala o pagkakamali sa harapan ng ating Diyos, diba, patuloy tayong inaabot ng ating Diyos. Ang kailangan lang makita sa atin kung paano tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, kung paano tayo nagpapakumbaba sa harapan niya. Dahil ito yung naranasan ng mga taga-Ninive. Dahil di ba, minsan mga times tayo, kahit tayo mismo sa ating sarili, kapag nakikita natin yung mga tao nakapaligid sa atin o yung mga tao na nakakagawa sa atin na hindi maganda, doon nakikita natin na, ay, wala na siyang pag-asa. Minsan tinitingnan natin yung negative side na hindi na sila magbabago, na ganun na sila. Kaya doon, ang tinitingnan natin yung mga negative. Pero doon nga po sa tinuro sa buhay ni Jonah, kailangan mag-focus tayo doon sa positive side ng mga taong nakapaligid sa atin. Lagi nating titingnan kung ano yung mabuti. Dahil doon, ganun ang Lord tumitingin sa atin. Kahit na sa ating sarili, ang tingin natin ay tayo ay patapon, tayo ay walang magagawa, tayo ay makasalanan, pero sa harapan ng ating Panginoon, tayo ay sabi nga ay pinili ng ating Panginoon sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Dahil, di ba, ang ating Panginoon, siya'y pumarito. Sabi nga po on Luke chapter 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit na alam na natin kung anong nais ng Lord. May mga times na pinipili natin kung ano yung kalooban natin. Pero naandun pa rin na pinipili ng Lord na mahalin tayo, na patawarin tayo, na kahabagan tayo. At di ba yung sabi nga po kanina ng ating pastor na ang COVID, yung pandemya na ating nararanasan, ito yung warning sa atin upang tayo ay magbalik loob sa ating Diyos. Yung ating nararanasan dito sa mundong ito, yung mga bagay na kinakaharap natin, tumay sa ating pamilya, sa ating trabaho, o sa ating sa mga tao na nakakasalamuhan natin, o mga tao na nagbibigay ng pain sa atin, nagdi-discourage sa atin, maaaring sila yung mga nangyayaring ito o yung mga taong nakapaligid sa atin ay ginagamit ng Lord upang ipakita sa atin yung grace niya, kung paano yung kahabagan niya sa ating mga buhay. Na sa kabila ng ating nararanasan, sa kabila ng pinagdaraanan natin dito sa mundong ito. Di ba, ang tao kapag naando sa lowest point na kanyang buhay, mas lalo siyang lumalapit sa ating Lord. Mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. At kapag bine-bless na ang tao, may mga times na nakakalimutan na ang Lord. Kaya sa time na sabi nga, kapag tayo dumadaan sa mga problema, sa lowest point ng ating buhay, doon mas na-appreciate natin kung gaano kabuti ang Lord. Mas nararanasan natin na na-acknowledge natin na wala tayong magagawa kung wala ang Lord sa ating mga buhay. Kaya nung sinabi dito na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Lord, na kahit sabi nga doon ay kamatayan, buhay. Sabi nga, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman. Sabi, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganon ang love ng Lord. Kung ganon siya kabuti, ganon siya kahabag sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan niya, ang Lord, ginagawa pa rin niya tayong karapat-dapat sa harapan niya. Kina-qualified niya tayo. Diba sa buhay ni Jonah, siya ay committed sa harapan ng ating Panginoon. Pero dahil doon sa pinapagawa sa kanya ng Diyos, siya ay nahirapan. Ngunit nandun na, diba nakita natin kung paano niya idinina yung kanyang sarili. Nung time na siya ay sumakay sa barko, na kung saan, diba, nagkaroon ng malakas na bagyo, kung saan maalubog yung kanyang sinasakyan na barko at madamay yung kanyang mga kasama na doon sa sinakyan niyang barko. Na ando na inamin niya sa kanyang sarili na siya yung dahilan. Naamin niya sa kanyang sarili na
siya yung dahilan kung bakit nangyayari ang bagay na yon. At 'di ba siya pa nagsabi na itapon siya doon sa dagat upang tumigil yung bagyo, upang tumigil yung malakas na hangin at pumayapa yung panahon. At doon nakita natin na sa buhay ni Jonas, kahit siya ay nakita natin na nagkaroon ng time na siya ay hindi sumunod sa ating Panginoon, pero nakita pa rin sa kanyang buhay kung paano siya nagbalik loob at paano siya inamin niya sa kanyang sarili yung kanyang nagawa. At doon nakita natin na ang Lord, kung paano sa buhay ng mga taga-Ninive, pinatawad ng Lord, binigyan niya ng, sabi, pinaranas niya yung mercy niya sa buhay ng mga ito sa kabila ng kanilang mga kasalanan. At ito ipinakita din sa buhay ni Jonas. Sa buhay ni Jonas kung saan siya na umayaw na ayaw na niyang pumunta sa Ninive dahil alam niya na ang Lord ay magpapatawad. Di ba minsan ganun tayo, nagiging katulad tayo ni Jonas na minsan ginajudge na natin yung mga tao na nakapaligid sa atin na wala na silang pag-asa, sila ay napakasama, hindi na sila magbabago. Pero ang Lord, ang Diyos, patuloy niya tayong inaabot. Patuloy nating nararanasan yung grace niya, yung sabi nga yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. At ganun ang Lord, di ba? Pinakita niya, pinaunawa niya kay Jonas kung paano siya magdesisyon, kung paano siya mag-judge sa mga tao, kung paano niya minamahal ang mga tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan, na tumatalikod sa kanyang kasalanan. At ganun ang Lord sa ating mga buhay. Kaya sabi doon, no one can separate us from the love of God. Mahal tayo ng Diyos at alam ko na sa kabila ng ating mga kasalanan na nagagawa o mga pagkukulang natin sa ating Panginoon, patuloy tayong minamahal ng ating Diyos. Pero kung mahal tayo ng ating Panginoon, paano natin ipapadama din sa Kanya na mahal din natin siya? Paano natin ipapakita yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Kaya una, we have to trust God. Dahil di ba, kung bakit hindi tayo nakakasunod sa ating Panginoon, kung bakit hindi natin nagagawa yung kalooban ng Lord, dahil nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Nasabi po sa Jeremiah 17, verse 5 to 8, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas sa mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa desyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagkapalain ang umaasa sa kanya. Tulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dako nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ito yung ninanais ng Lord na makita sa ating mga buhay. Kahit sabihin man natin nagkakasala tayo sa harapan ng ating Lord, pero nandun yung pagkapatawad ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya. Kaya sabi doon, una, kung gusto natin, ipakita din natin yung love natin sa ating Diyos. Makita sa ating buhay kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya. Kung paano tayo hindi nananangan sa ating sariling kakayahan. Dahil di ba kung tayo nagtitiwala sa ating kakayahan, sa ating karunungan, nandun na nanghihina tayo, napapagod tayo. Kung hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, kapag may taong nakasakit sa atin, hindi natin kayang patawarin. Pero dahil nandun yung pagtitiwala natin sa ating Diyos, kung paano niya tayo pinapatawad, magagawa din natin patawarin yung mga taong nakapaligid sa atin. Sabi nga ay manatili tayo sa ating Diyos. At pangalawa, we need to persevere. Kung gusto natin ipakita yung love natin sa ating Diyos, hindi lang siya ang nagmamahal sa atin, kundi tayo din, pinapakita din natin, maging matiyaga tayo sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Marami tayong nararanasan, marami tayong kinakaharap, lalo na ngayon sa situation natin ngayong panahon ito. Pero alam natin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Sabi nga po in Romans chapter 8, verse 17, at yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian.
Di ba sabi nga, nakakasama sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sa time na dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, lagi natin alalahanin kung gaano tayo kamahal ng Lord. Kung gaano natin naranasan yung grace, yung mercy ng Lord sa ating mga buhay. Nais ng Lord makita sa atin na maging matiyaga tayo habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Dahil may pangako ang Lord sa atin na sabi nga din, makakasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Kaya kung sino ang Diyos sa ating mga buhay, sabi nga, God is love, sa ating buhay, makita din sa atin kung gaano ang Lord nagmamahal, makita din sa buhay ng bawat sa atin. Sabi nga din, pag-ibig ay matiyaga. Kung sabi nga, pinapakita natin na mahal natin ang Diyos kung nakikita sa atin yung perseverance natin sa lahat ng ating nararanasan. At syempre, sabi nga, spend time with God. Dahil kung mahal mo, paglalaanan mo ng oras. Maglalaan ka ng time para sa Kanya. And sabi nga in Matthew 6 verse 33, ngunit higit sa lahat pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat na inyong pangangailangan. Sabi nga, pagsikapan natin na sa time na tayo nag-i-spend ng time sa ating Lord, mas lalo nating higit na nakikilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas higit nating nakikilala at nalalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At dito nalalaman natin kung paano makikita sa ating buhay kung sino si Kristo. Sa time na lagi tayong naglalaan ng oras sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating Diyos, napakahalaga kung gusto natin na ipadama din natin yung pag-ibig ng Lord sa buhay natin habang tayo nandito sa lupa. Maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Mas higit nating naisin na kung sa ibang mga bagay nakapaglaan tayo ng oras, naubos yung oras natin sa ibang mga bagay, lalong higit sa ating Panginoon. Dahil siya yung nagbigay nito sa atin. Yung love nga ng Lord, hindi niya pinagkait. Yung time na lang, yung hinihiling ng Lord na maglaan tayo ng time para sa Kanya. Ipadama din natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Kung paano ang Diyos ay pumarito, hindi lang para sa mga matuwid. Sabi nga po sa aklat ng Luke 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Tayo ay, sabi nga, naparito ang Panginoon para sa ating lahat. Tayo nang naging makasalanan sa Kanyang harapan upang tayo ay, sabi nga, maranasan natin yung grace ng Lord, maranasan natin yung mercy niya sa ating mga buhay at magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya. Kaya doon makikita natin yung unconditional love ng Lord sa ating mga buhay na wala talagang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kung paano ang taga-Ninive, naranasan nila yung pagkapatawad ng Lord sa time na sila ay nagsisi, nagpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Doon sila'y nakaligtas sa kamatayan. Lalo tayo din ay sabi niya, binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na makapagbago sa time na tayo ay hindi nagiging karapat-dapat sa harapan niya. Dahil mahal tayo ng Diyos, patuloy niya tayong inaabot. Patuloy niya ipinapadama sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At ito din yung nais ng Lord na madama niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming ways kung paano niya ipinadama ang love niya sa atin. Kaya nga sabi, no one can separate us from the love of God. Mahal tayo ng Diyos, sino man tayo sa harapan niya. Lahat tayo nagkasala, deserve tayo sa judgment. Pero dahil nandun yung grace ng Lord, yung love ng Lord sa ating mga buhay, hindi natin ito naranasan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin at siya, ang Panginoong Hesus, siya yung dumanas ng kaparusahan
Siya yung nagbayad sa kasalanan na ating nagawa. Doon makikita natin, ang kailangan lang natin sabi ngayon, manampalataya, magtiwala tayo sa ating Diyos, sa kanyang ginawa. At doon mararanasan natin na muli na makapamuhay na karapat-dapat sa ating Panginoon. Siya yung Diyos na nagligtas sa atin. Doon naramdaman natin, naranasan natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Sa judgment na ating mararanasan dito sa mundong ito, nakaligtas tayo dahil sa pag-ibig ng Lord. Kaya ngayon sa ating mga buhay, alam ko po, lahat tayo may kanya-kanyang pagkakatawag tayo sa harapan ng ating Panginoon. Parang iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat. Dahil marami tayong nagagawang pagkukulang o kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Pero doon nga po sa ating binasa, no one can separate us from the love of God. Kahit sino man tayo sa harapan ng ating Panginoon, kaya niya tayong patawarin. Nakita lang sa atin na tayo nagsisisi, nagpapakumbaba sa kanyang harapan. At alam ko na ang Lord patuloy niya tayong gagamitin sa kanyang kalwalhatian. Siya yung Diyos na makita sa ating mga buhay, patuloy natin siyang mapapurihan. Sabi nga ay malapit na yung end times. Sabi nga, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundong ito. Kaya habang nandito parang sa lupa, lagi natin maging desire na magawa ang kalooban niya sa ating mga buhay. Lagi natin maging desire na mabigyan lagi natin siya ng kapurihan. Kung paano niya tayo minahal ng walang hanggan. Ganun din na maipadama din natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala sa iyong harapan, patuloy naming nararamdaman ang iyong wala hanggang pag-ibig sa aming mga buhay. Ang iyong awa, Panginoon, ang iyong pagkapatawad sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat sa time na kami nagpapakumbaba, sa time na inaamin namin sa aming na kami ay nagkasala sa iyong harapan. Ikaw ang Diyos na handa magpatawad sa amin. Lord, maraming salamat. Kaya mo, Panginoon, ang kalooban na patuloy namin malaman. Ito'y magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Hindi lang namin basta malaman, kundi maisagawa namin sa buhay ng bawat sa amin. Dahil ito ang nais mo. Kung paano minahal mo kami sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, naramdaman namin, naranasan namin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Kaya mo din, Panginoon, sa aming buhay, maipadama din namin sa iyo ang aming pag-ibig. Magtiwala kami sa iyo, makita sa amin yung perseverance, at mag-spend kami ng time sa iyo, Panginoon, na mas makilala ka namin ng lubusan. Lord, maraming salamat. Tunay nga na ikaw ang Diyos na nakakabatid ng puso ng bawat isa sa amin. May iba't iba kaming sitwasyon ng aming buhay. Hayaan mo na sa lahat na aming pinagdaraanan, ikaw, Panginoon, maging katatagan namin, patuloy namin ipagkatiwala sa iyo. Dahil tunay nga na kung wala ka, wala kaming magagawa. Hayaan mo na kapangyarihan may patuloy namin taglayin itong pagtagumpayan ng mundong ito, makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Kung paano mo kami minahal, may padama din namin sa iyo ang aming pag-ibig. Lord, maraming salamat sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes.